Sorry if there is an interruption sa background sound kasi nga po ay may electric fan, mainit, at kung kalampag ng roll up kasi mahangin sa labas. Kasi po, it's November 10, bagyo. So, hindi nag-workout yung tindahan doon. So, isa sa mga, sa maraming mga reasons. Yung una, yung sales, hindi siya nagiging akma para makakuha kami ng maganda-gandang net income. So, yung first 3 to 6 months kasi niya, it's a trial and error stage. And, okay lang sa akin yon, no? Kasi, nasa trial and error stage eh. So, tanggap ko yon. But, the problem is, may mga naging personal reasons and reasons sa pagmamanage kung bakit hindi nakakagain ng magandang sales. Unang-unang reason, hindi siya kasing ganda ng benta dito sa pwesto namin, no? Talagang ang tao dito pa rin ang punta. Pangalawa, mas malaki yung expenses kesa sa nagigain na income. So, ang basic expenses ng pwesto na yon ay upa na 9,600. Yun po ay dapat supposedly ay 9,800. Tinawaran ko lang nung bago ako mag-down. So, naging 9,600. And then, yung kuryente niya, sometimes 3,000 mahigit, most of the times nagpo 4,000 mahigit. So that would be 13,600. Basic expenses pa lang siya, no? So sabi ko noon, at least man lang sana ang mag-gain ng store ay yung basic expenses, which is itong 13,600. And ako na ang bahala doon sa expenses nila Lola Park na personal. Pero hindi iyon ang nangyari. Due na rin kasi sa nung una, dahil bago pa lang yung tindahan, so focus. Until such time na, kung alam nyo noon, na si Princess nahandyaan sa kanya. So, dahil may edad na rin si Lola Park nyo, hindi niya napanindigan na si Princess ay nasa poder niya. So, dahil sa, actually kasi ang reason kung bakit kinuha niya si Princess, para, syempre, mahal niyang apo yun, diba? And also, para si Princess ay mahilig mag-aral. Kasi si Princess po, mapakatalinong bata, pero walang interes sa pag-aaral unless ipupush ng mga adult. So, dahil si Princess nakikinig sa akin, dahil mami ang tawag niyan sa akin, dahil lumaki din sa puder ko yan. So, kaya, na-push namin na mag-aral siya. And, kasi dati sabi pa niya, mami, hindi na ako mag-aaral, magtitinda na lang ako, marunong naman akong magtinda. Ganun yung ano niya. Pero sinabi ko sa kanya kasi na, dapat mag-aral ka. Kasi mas lalo kang yayaman, magkakapera kapag nakakapag-aral ka. Kasi may alam ka, hindi ka maluloko. So, finally, she listened and we able to bring Princess here, no? Dahil sa kagustuhan din ng Lola Park nyo na makasama ang apo niya. Pumayag naman ng ina, pumayag naman ng ate ko. But, habang 2 buwan lang yata, 2 buwan o 3 buwan, wala pa. Napapansin ni mami na nahihirapan na siya. Bukod pa doon, na-found out kasi ni mami na, isa pa sa reason kasi din kung bakit kinuha niya si Princess para si ate makapag-focus siya na mapaganda yung tindahan dahil si ate ang nagtuloy ng tindahan ni mami. Para makapag-focus siya na makagawa ng pera, maghanap buhay, kung mag-o-online man na trabaho, or pagbubutihan yung maliit na tindahan para makaipon, no? But, in my mom's surprise, na-found out niya na si ate, ay those times, ay may suddenly na ka-live-in. So, nasaktan si mami, kasi, kaya nga kinuha si Princess, no? Para makagaang-gaang sa kanya, kasi ako na yung sumagot ng expenses ni Princess, no? And then, suddenly, ganon. So, kaya sabi ng mami, tayo yung nahihirapan, tayo yung nag-e-effort, tapos yung nanay, ganon. So, ibigay natin para maintindihan niya kung gaano ang pagpapalaki ng anak at pagsusumikap na maitaguyod ang anak. Sa akin, okay lang naman na nasa amin si Princess. Pero syempre kasi wala naman talaga sa poder ko, nasa poder ni Lola Park. Dahil si Lola Park yung nahihirapan physically and emotionally, minabuti ko na lang din na pumayag na ibalik si Princess. Nagalit yung ina kasi
sa una lang daw kami talaga lagi magaling, hindi daw namin mapanindigan, ganyan. Hindi na ako kumibo. Kasi, ayokong manggaling sa bibig ko kasi yung mga salita na hindi maganda. Kasi unang-una, ayoko din ng stress. Kasi I have so much na, having a responsibility to my parents and to Princess. Tapos, magkakaroon pa ako ng kaaway. And kapatid ko pa, the worst part of that. After that, gumaan-gaan yung buhay ni Lola Park physically, sa mga pag-aasikaso doon, but still, marami pa ding mga problema. May mga times din kasi na hindi lang naman mga personal at basic needs ang kailangan ni Lola Park. May mga times na gusto niyang umalis, magsimba. I have nothing against with pagsisimba. Kasi gusto ko nga yun para sa kanya. Imagine, for how many years, ngayon, kailan lang din niya tinanggap si Lord sa buhay niya. But the thing is, talagang dumadating dun sa punto na hindi siya mapagkatulog. Para daw bang talagang hindi daw siya tatagal sa bahay na walang bintana. Kasi di ba pagkagabi, binababa yung roll up. And also, si Daddy Danny, nahihirapan si Mami doon sa mga part na syempre, hindi naman nila literal na pera yung gumagana doon dahil ang napag-usapan namin doon ay kapag may kinita, after na mabayaran ng mga expenses ng business, ay kakabig sila. Bukod doon sa ibibigay ko na pagkain nila at iba pang pangangailangan basic. Nahihiya si Mami kasi alam ko, hindi man niya sinasabi na may mga pera na nawawala. And hindi man niya sinasabi, I know na nagagasta niya. May mga times na nalaman ko na one time pa nang hiram ang ate ko sa kanya. Then also Marvin. Alam ko yon. Alam niyo, minsan ako, nagbibingi-bingihan lang ako. Pero hindi ibig sabihin wala akong alam. Kasi dinedenay ko sa sarili ko para hindi ako makapagsalita ng hindi maganda at para walang gulo. So, until such time na bukod sa mababa ang sales kasi hindi naman namamanage ng katulad ng pagmamanage ko, dun talaga sa lugar na yon is hindi naman talaga kasing laki ng katulad dito. I-versus mo yung 20,000 sales sa 3,000 sales. Swerte, no? Kapag maka 6,000, maka 7,000. Napakadalang. So, tapos ang laki-laki nung expenses. Kasi dito ang upa, 14,000, doon 9,600. Pero ang sales dito, 20,000 mahigit. Diba? So, kaya, makikita mo talaga na hindi basta-basta makakagain. Plus the fact na may mga iba pa ding tindahan doon. May mga times na swerteng nakabenta sila ng 1,000 mahigit, 3,000 mahigit. So yun yung mga reasons kung bakit, no? Hindi ko inobliga si Lola Park na kapag ka nahihirapan, magsara. Kapag ka gustong matulog, magsara. Kasi walang kahalinhinan eh. Kahit kahalinhinan niya si Daddy Danny, mabagal silang kumilos, no? Hindi talaga katulad ng dito. Dito kasi talagang hindi po pwede ang mabagal. Talagang dito, ratsyadahan. Lalo pag sabay-sabay ang bumibili. Hindi po pwede dito yung syusyunga-syunga ka, yung absent-minded ka. Hindi pwede dito yung hindi mo alam kung nasaan ang items. Kasi kailangan mabilis ang kilos dito dahil pag nagsimulang bumili ang mga tao, sunod-sunod. Kung hindi naman sunod-sunod, sabay-sabay. Para hindi ka layasan, kailangan mabilis kang kumilos. At madiskarte ka at malambing ka sa customer para hindi sila umalis. Kasi ilang step lang dito, may tindahan. So they can go away. They can walk out. Yun nga, hindi talaga naging maganda yung ano niya. But in spite of that, nang sinabi ko sa daddy yung situation na yung ganun nga, yung tungkol din sa sales, ganyan, hindi sinang-ayunan ni Daddy Park na isara. So, 2 buwan pa ulit na inilaban. Pero talagang ang sumusuko na si Lola Park.
parang nakita ko sa kanya yung pakiramdam na gusto niyang magkaroon ng freedom, gusto niyang makawala. Na parang para sa kanya naging obligasyon yung tindahan. Hindi siya maging free. Parang ganun yung dating nung ano. Kasi lagi kong minomonitor kung saan siya pupunta, bakit siya aalis. Yun yung lagi kong tinatanong kasi iniingatan ko siya. Pero para sa kanya, ang feeling niya, monitored siya. Ang feeling niya, hindi siya makakilos, wala siyang pera para sariling panggastos. Kasi alam ko lahat ng gastos niya. At alam ko na kaya ayoko siyang namomonitor, it is because hindi niya matulungan yung iba niyang mga anak. Kasi hindi siya makagalaw ng pera na hawak niya dahil pera ng tindahan yon. At kung bigyan ko man siya, para sa kanya lang. So kaya, dumating dun talaga sa point na nakita ko rin na it will not work out anymore. So, para i-blame pa siya, hindi. Para sisihin siya, hindi. Dumating dun sa punto na nasara we decided na isara yung tindahan, pero ang tanong, saan titira ulit si Lola Pat? Pero syempre, may backup plan na kami ni Daddy Pat. So, merong ginagawa sa tabi namin na bagong bahay na pauupahan. So, sabi ni Daddy Pat, mag-move tayo doon at since naman bibitawan natin yung sa kabila, so malaki may titipid natin. So, kahit kumuha tayo ng panibagong uupahan na bahay, tayo ang mag-adjust at si Lola Park ang sa bahay kasama ang mga bata. Doon siya matutulog sa baba kung saan tayo natutulog para hindi siya aakyat sa taas para maiwasan ng aksidente. Para kung kailangan niya ng CR, very accessible. So kami ang mag-a-adjust ni Daddy Park. Pero si Lola Park niyo, iba pala ang plano niya sa buhay. Gusto niyang bumalik doon sa kila Marvin. Pero hindi na siya titira doon kay ate kasi may sarili ng buhay sila ate, hindi na niya po pwedeng istorbuhin. So, Marvin offered mom to stay with them. Kasi si Marvin, libre ang tirahan dahil caretaker siya ng isang bahay. So, may spare room doon. And they assured to me na magiging okay si mami at malapit sa kanyang Christian fellowship, malapit sa mga amiga niya sa senior citizen na kapag kailangan nilang umalis, may mga gagawin sa senior citizen, mga meetings, nandun lang siya. And also, she can easily access or see Princess and yung mga anak nga niya doon. So, kaya, sabi ko, wala naman sa akin problema kung saan siya titira, basta gusto niya. Ang concern ko yung welfare niya. Kung okay, magiging okay siya, magiging komportable, at wala siyang makakagalit, okay lang sa akin, at di siya may stress. So, Marvin and his wife assured to me that mom will be okay. So I said, I'm going to assist na lang financially. And sinabi din nila, natutulong din sila to support mom kasi that time, Marvin's job or work is getting good. Paid well. You know? So, okay. So, natuwa naman ako. And then, so I told to Daddy the plan. So, I cannot believe kung ano yung sinabi ng Daddy Park. Ito yung sabi ng Daddy Park. Sa akin, walang problema. But this is only one thing I will say. And I know, honey, that you really love your mom. I'm happy to see you to have a wife that loves her mom so much. But this is my final thought, my final say. Once your mom walk out here or gone here, wala na siyang babalikan. Kasi napapagod na din ako na every time na lang that your family has the problem and every time na pupunta sa dito, laging may dalang problema and you're the one who is always giving a helping hand to them, then suddenly naiiwan tayo sa ere at naiiwanan tayo ng damage. We cannot afford anymore losing. So I hope you understand my thoughts. I'm not angry, I'm fine. I just want you to know that I'm not against with mom's decision, but respect my decision also that she cannot go back here anymore if she needed us, if she wants to stay with us again.
parang ano na lang, parang pwede naman tayong magkita-kita at magkasama-sama sa mga ibang lugar o sa ibang bahay, pero hindi na para yung again magsisik ng problema and then magi-stay. Kasi unang-una, wala na tayong ibibigay sa kanya na pwesto or na bahay kasi hindi natin masasabi kung makukuha yung bahay na available. So, wala tayong lilipatan. Hindi tayo pwedeng lumayo sa kanila. So, paano? Pangalawa, ayoko nung ganito yung sitwasyon na may problema sila lagi, then lalapit, and then parang laging walang nangyari. So, your mom should know the limit, yung boundaries, na tumanda siya ng ganyan and lagi kayong nagkakagulo, and then ikaw, tahimik ang buhay mo, ako na partner mo, I try my best to take away all your stresses, all your problems, especially before, financially, and everything. Hindi ako nagsalita, tahimik lang ako, I just observe, pero I had enough. So I'm surprised kasi for the very first time, no, for how many years we've been together, first time nagsalita ni Daddy Park, and I respect that. Nung una, sumagot pa nga ako na don't you ever say anything bad to my mom. Sabi niya, wala akong sinasabing masama, sinasabi ko lang yung sitwasyon, nasasaktan ka lang, pero hindi ibig sabihin hindi totoo yung sinasabi ko. Sabi pa niya ganun. Sabi pa niya, look honey, I'm so proud of you. Hindi nila nakikita, napakabait mong anak, napakabait mong tao para sa kanila. They don't deserve you. And you have also kids, you have also me, you have the business that we need to save. Wala silang nagawa, wala silang magagawa para sa atin, pero tayo laging may nagagawa para sa kanila. I think it's about time, kung gusto ng mama mo, ni mom na mag-out, umalis dito, walang problema. So we can focus on our own problem. So kaya yun, naintindihan ko siya. Alam niyo, napakahirap na yung asawa mo and then yung nanay mo, no? So dahil may solution naman na kung saan siya mapupunta, matitira kila Marvin, just make sure lang na sinabi ko talaga dun sa mag-asawa, na sabi ko, siguraduhin nyo lang na isa kayo sa nagpupush na bumalik doon, si mami sa inyo tumira. Siguraduhin nyo lang na magiging maayos siya, na hindi magkakaroon ng problema. So, yun. Until naging okay. Pero ang masaklap doon, nang umalis na si Lola Park, takot-takot din na problema ang naiwan. Hindi nagtatapos doon. They don't have idea how big damage yung pagkakalipat ni Lola Park dito. Again, hindi ko siya sinisisi. Mas sinisisi ko yung sarili ko kasi I think naging impulsive din ako sa decision because dahil sa pangarap ko nga at natatakot ako mangyari sa kanya ulit yung pagkakasakit niya, I take all the responsibilities, and as much as I can, I give her as much as I can the comfort that she really need those times. Nung umalis si Lola Park, naiwanan ako ng obligation na loan. So, yung loan na yon, bago si Lola Park nag-start, naka-renew na ako ng loan sa bangko. So, one of the reason kung bakit ako nag-renew ng loan, kasi pinag-usapan namin ni Daddy Park yun. Half of the loan will be saved for planning 2024, start to build the house paunti-unti. Kahit yung pinaka basic structure lang muna ng foundation, hanggang paunti-unti. And then the half of that is gagamitin pambili ng ref, at may mag-open ako ng account din kasi, and also actually konti lang yung inambag ko dito para sa store konti lang talaga yung inambag ko. Yun talaga yung plan kasi nga gusto na rin namin mag-unti-unti ni Daddy Park na magkaroon ng bahay. But the problem is
lahat yon na wash out. Lahat yon na out dahil sa kapaluluwal ko doon. So, walang nag-gain, nakita, lahat negative. Plus, imagine, yung sa 9,600 lang na upa, for 9 months, 10 months, yata, ay, magkano na yon? 9,600 times 10, that is 96,000 na. I think overpay. Pwera pa yung mga kuryente, pwera pa yung expenses nila Lola Park. In total, yung gastos nila Lola Park at yung gastos ng business, nasa 25,000. So for 10 months, 25,000 times 10, that is 250,000. Wala pang isang taon na wala yung pera. So, kaya, nung nalaman ni Daddy Park yon, wala siya nagawa. Kasi wala naman trabaho din ng Daddy Park niya, di ba? Hindi pa rin siya pensioner. So, ako lahat yung sumalo. Kasi hindi na-utilize ng maayos yung pera. Tapos, naubos lang ng ganon-ganon. Tapos, naiwanan ako ng obligation. Ang binabayaran ko every 2 weeks is nasa almost 26,000. Samahan pa na tumumal, dumaming nagtindahan at nagsisimulang magkaroon ng mga smuggled and illegal na sigarilyo. So, sobra talaga akong stressful, na halos nakakalbo na yung tindahan ko. Dumating sa punto na pati yung relationship namin ni Daddy Park na apektuhan na. Kasi, I'm always here at the store. Sarado na ako, pero nagstay lang ako dito sa store. Nag-iisip. Sinisisi ko ang sarili ko. Wala akong ibang masisi. Hindi ko masisi ang nanay ko. Hindi ko masisi ang ibang tao. Wala akong masisi kundi sarili ko lang. Kasi, nangyari lahat yon dahil sa decision ko. Dahil sa mga actions ko. And, those times talaga, napakahirap pala na nagkaroon ka ng napakalaking problema na I might lose everything dahil lang sa decision ko, na dahil sa pagmamahal ko sa pamilya, sa magulang, nang dahil sa pangarap ko na makukup ko siya. Less than a year, I almost losing everything. Daddy Park, our relationship is getting everyday galit ako, everyday hirap na hirap ako, everyday hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera pampuno kapag magbabayaran na. Para akong nanlalamig palagi when the duty is done. Handito lang ako nakasara, pero nanlalamig ako and I'm in deep thinking. Para akong mababaliw. Sabi ko, ito ba yung feeling ni Mami noon nung nahihirapan na siya? Yung parang gusto niyang kalimutan ng lahat. Alam nyo, aware na ako na parang I'm losing my mind. It's like I'm going crazy. Hindi ko alam talaga yung gagawin ko. Hindi ko iniisip yung reputation ko, hindi ko iniisip yung pangalan na pinanghahawakan ko, both social media at dito man sa lugar namin. Ang tanging gusto ko lang makawala doon sa sitwasyon ko na meron akong obligation na kailangan kong mabayaran. I am so much in pain na ako lang yung nagdadala. And it manifests sa init ng ulo. Konting bagay, galit ako sa mga anak ko. Ang init ng ulo ko. Dumating pa sa punto na sometimes naaapektuhan pati customers. And then, my health, I gained so much weight kasi nagkaroon ako ng bad eating habits, no? Nagkaroon ako ng hindi normal na ginagawa, like not sleeping, ganyan. So, I was really, really miserable. Parang dumating ako dun sa punto na
Mag-aaway kami ng daddy, and then magbabati kami. Mag-aaway kami ng daddy, and then magbabati kami. And then dumating din ako dun sa punto na sabi ko sa daddy, you know what, dad, what I want to happen is to end all of this. I want to be gone. Parang gusto kong mawala. I want to escape to all of this. Gusto ko kayong iwan lahat. Or gusto kong biglang maging invisible. Or gusto kong biglang ayokong isipin na nangyayari ito. Alam nyo, sobrang bait na lang talaga sa akin ni Lord na binigyan niya ako ng isang partner na napaka-understanding. Na lahat ng nangyayari sa akin, kahit nasasaktan si daddy, nahihirapan siyang makita ako na miserable. He is consistent to open the story early in the morning. The kids trying their best to help while ako natutulog kasi hindi natulog ng buong magdamag, and then matutulog ng araw. Pupunta ako sa store after lunch na. You know, I just wasted my whole nights just alone and think and parang mababaliw, ganyan. And yung pagtumal, sobrang talagang ang sakit. Kasi hirap na ako magbayad ng utang. Tapos nauubusan na ng laman. Laging walang items, laging wala. Hirap na ako magpuno. Alam nyo, dumating dun sa punto na nakiusap ako dun sa bangko. So supposedly 2025 May tapos na ako dun sa loan. Pero February pa lang nitong 2025, hirap na ako. Sinabi ko talagang hindi ko na to kaya. I cannot take this anymore. So kinausap ko yung aking agent ng bangko. So ang sabi niya, ma'am, if you want, gawa natin ang paraan. Kung gusto mo, mag-reloan ka para bumaba yung weekly mo, yung every 2 weeks mo na huhulugan. Kasi hindi ko na talaga kayang ma-reach yung 25, almost 26,000 every 2 weeks eh. Kasi yung loan 1 year eh. And then, sinabi ko sa daddy. So, nag-reloan ako para matapalan lang yung natitirang loan at bumaba yung aking aking every 2 weeks na binabayaran. So from almost 26,000 every 2 weeks, naging 17,000, almost 18,000 na lang siya every 2 weeks. So kinuha ko siya in 6 months lang. So natapos ako last August lang. But before pa that, ang dami pang struggles kasi nga napakatumal. Sobrang hirap. Dumating ako dun sa punto na lumaki yung hiram ko na GCash kay butika. Almost 50,000 yung hiram ko sa kanya na halos hindi ko pa mabayaran din ng buo para lang may pantapal doon sa utang ko. Ang pinagpapasalamat ko lang na kahit sa kabila ng may pinagdaanan akong ganon, may taong sinend si Lord para makatulong sa akin. And one of that nga ay si Ma'am Je, yung sa butika. I just can't believe na ganon siyang kabait na tao. Hindi ako makapaniwala na ganon siya kabait. And kasi sino ba ako para pautangin niya, diba? Dapat, ako ay malaking tindahan, diba? Pero hindi niya ako hinusgahan. Sige lang, madam, makakaraos ka din. Sige lang, madam, makakaraos ka din. Sabayan pa na may mga personal expenses pa ako na may mga hearing akong inaatinan kasi I'm working for my annulment, right? Ang hirap ng inabot ko talaga. Na dahil lang doon sa desisyon na hindi na-utilize ng maayos yung pera na tinabi ko para sa pagpapagawa ng bahay namin at
Yun nga, nagkaroon ako ng additional expenses kasi syempre nga obligation natin si Lola Park, di ba? Pero hindi yun, walang alam ang mga kapatid ko. Hindi nila alam what I'm going through. No one knows. Pero si Lola Park nyo, alam niya. Kaya alam ko nahihiya siya, and the only thing she can do is to pray for me. Anak, nakahulog ka na ba kay butika? Anak, nakahulog ka ba sa bangko? Anak, ganito, ganyan. Kasi alam niya yung pakiramdam na sobrang napapraning na sa problema. Dahil naranasan din niya. At wala siyang magawa. Naaawa siya sa akin, pero wala siyang magawa. Until one time, nito lang din yon, itong year na to, si Lola Park nyo na naman, nagkaroon sila ng problema nila Marvin, tsaka ng hipag ko. So, ayan na naman, dahil sabi ko nga hindi basta mapagsasama, no? Mga personal problems na naman nila. Until I didn't know na si Lola Park nyo, naglayas na pala, nandun na sa isang kamag-anak namin, sa tiyahin niya. Meron pa kasing isang kapatid si Lola ko, nanay ng nanay ko, na buhay. So, tiyahin ng mami. Nakitira siya doon. And then, syempre, yung mga family problems, naungkat doon, ganyan. And then, pinuntahan ko. Nakausap ko yung kapatid ng Lola ko, yung tiyahin ni mami. And then, I said, kung ano yung pwedeng magawa kay mami, kung ikukuha ko na lang siya ng uupahan, para sarili na lang niya, ganyan. So, nalaman din ni Daddy Park yung problema na yun. Nararamdaman kasi ni Daddy Park na baka kunin ko ulit si Mami. So, ang sabi ni Daddy Park, uulitin ko. Sinabi ko na yan dati pa. Ang mama mo, hindi yan mapakali sa isang lugar. Sanay na sanay siya. Nakatandaan niya yung one place to another. Hindi siya mapirmis. We offered her a space, a house here. Pero dinecline niya lahat ng offer natin. At mas sinunod niya yung gusto niyang mangyari. And now, may problema na naman sila. Ikaw na naman ang mag-shoulder. Ikaw na naman. Hindi ako papayag. Honey, you must realize things, sabi ni Daddy Park. This time, maging matigas ka naman. For God's sake, sabi ni Daddy Park. Doon ko nakita yung ano ni Daddy Park na ganun. So, hindi ko pinuntahan na ulit si Lola Park. Pero, kinukulit ako ng mga kapatid ko, ganito, ganyan daw, ganyan. Until nakasagutan ko pa yung isa kong kapatid, yung diko ko, si Marlon. Sabi ko, hindi ako nagkulang. So, mahirap kausap yung kapatid ko. So, yung asawa niya ang kinausap ko, yung isa ko pang hipa. Sabi ko, Ate Reg, hindi ako nagkulang. We give everything. We give all. As much as we can. Na halos walang natira. At ngayon pa lang kami nagsisimulang magbawi-bawi. Even our relationship ni Daddy Park halos masira nang dahil sa ganitong sistema. Hindi kumikibo yung isa, pero finally kumibo na siya sa akin. Masakit pakinggan, pero wala akong magawa. And so, tinapat ko talaga si Lola Park niyo. Mas, alam niyo, ang sakit pala nun. Yung diretsahan, sinasabi mo sa magulang mo, na ma, I'm so sorry, wala akong magawa sa ngayon para sa iyo. Kasi ganito yung sitwasyon ko. Kami din, halos mauubos na. And this time talaga, wala akong magawa para sa iyo. Bakit hindi mo ma-realize na kung pwede lang sana bilang magulang ba? Tingnan mo na lang ang mga anak mo. Huwag yung pag may mga bagay na hindi ka gusto, kung pwede ba yung magparaan ka na lang. Kasi nakikipisan ka lang eh. Tanggapin mo sa sarili mo.
na wala tayong magawa, na wala ka pang sariling pamamahay para ikaw ang masunod. No? So, until such time na sila ang gumawa ng paraan, humingi siya ng tulong sa kapatid kong si Marlon. So, nagawa nila ng paraan, hindi ako nakialam. So, si Mami, bumalik kila Marvin, nagkasundo sila. Minsan pala, no? Minsan kailangan man-reject ka din. Kahit magulang mo pa siya. Kahit magulang mo pa. Kahit napakasakit. Kasi lagi kong iniisip, baka mamaya may mangyari kay Mami. Baka sisihin ko habang buhay yung sarili ko na hindi ako gumawa ng paraan para sa kanya. Ang hirap-hirap pala nung gano'n, yung ang kalaban mo, yung emotions mo, yung family. Kasi family nga yung weakness ko, diba? Magulang. Kaya, when I got the courage to reject Mom, that's when the time na kumilos yung iba kong mga kapatid. Na sila yung gumawa ng paraan at sila ang umayos ng sitwasyon. And so, life goes on, life continues. I have my own battle, they have their own battles. I've never talked to them as much as possible. But eventually, I got to talk to Mom. We got to talk to each other kasi she kept texting me that, saying that pumalik siya kila Marvin and okay sila, okay naman siya. Wag akong mag-alala. Unahin kong matapos yung mga obligations ko. And she say sorry. She said, I love you, anak. Mahal na mahal kita. Ayoko nakikita kang nahihirapan. Nadudurog yung puso ko pag gano'n. So, paano ka magbe-blame? Maging yung naririnig mo or nababasa mo, diba? Hindi ako. Sabi ko sa inyo never ko siyang sinisi sa lahat. Kaya ang hirap na sarili mo yung kalaban mo. Ang hirap nung dahil sa pagmamahal mo, dahil sa pag-concern mo, pati nga yung pagre-reject mo, napakasakit. Parang sinasaksak ka ng punyal, ika nga. No? Mabait din si Lord kasi pinagdasal ko talaga yun. Na Lord, na sana hindi ko pagsisihan yung minsan akong na-reject ng magulang. And si Daddy Park lang pala yung makakapagpagising sa akin at si Daddy Park lang pala yung magiging daan para minsan matuto akong mag-let go, para minsan matuto akong mang-reject, para minsan tanggapin ko yung mga pagkakamali ko and ayusin ko. Nung nalaman ko na okay na si Mami, that's when the time that I stayed here at the store still, kahit gabi na, inuumaga ako. Then, I prayed a lot, nag-meditate ako, humingi ako ng tawad, repent sa Panginoon. And I said, Lord, show me the way, what I should do. Show me the way, kung paano ko masasurpass lahat ng to. Until paunti-unti naayos ko yung buhay ko. Until natapos yung aking mortgage sa lupa. So, nakagaan sa aming monthly expenses. Until natapos yung loan ko na dating 26,000, almost 26,000, naging almost 18,000, natapos by August. And then, marami akong natapos na mga maliliit na obligations until sabi ko, magkakaroon ako ng malaking gastos kasi ang laki pa ng balance ko sa aking lawyer. And then, kailangan ayusin yung property dahil pag bumili ka pala ng property, kahit tapos ka nang magbayad ng property, may gastos pa din dahil kailangan siyang ipalipat sa pangalan mo. So, yung isa ko pang property na nabili namin ng cash, hindi pa nalilipat sa pangalan ko.
So more or less, I need almost 200,000. Kailangan ko pang isettle yung kay Ate Je kasi I still have a balance of 40,000, 39,000 kay Ate Je dahil sa mga Gcash na nahiram ko. And so I said, paano ako magpo-produce ng ganong pera? Inuunti-unti ko nga na ang tindahan ko ay ma-revive. Kung naalala nyo dati, sabi ko, di ba sa vlog ko, hindi ako masyadong nag-buffer stocks. Yung buffer funds ko din, nasagad lahat yun. Nang dahil nga doon sa pagsalo natin ng expenses kay Lola Park. Lahat-lahat ako ang gumastos at sumagot. Lahat, ang dami kong gastos talaga. In a less than a year, nasa 300 to 350 all in all ang lumabas na pera sa akin nang walang bumalik. And then kinausap ako ng agent ko na, ma'am, mag-renew ka na, pwede ka na ulit mag-renew. And then I prayed to God and I said to God, Lord, kung para sa akin to, kung dapat kong gawin to, show me the way. Kung talagang ito ang kaloob mo para makaraos ako, show me the sign. Until one time nga, nag-text si mami na sabi niya, anak, huwag mo kong aalalahanin. Hindi ako muna basta hihingi ng tulong sa iyo kasi kaya naman namin, nabubuhay naman kami, napagtutuwangan namin, okay ako. And ang gusto ko lang, anak, makaipon ka, mabayaran mo lahat ng utang mo, at pagsimula na kayo makapagpatayo ng bahay. Kaya naman, yun yung umano sa akin. Sabi ko, this is the sign. So kaya nirenew ko yung loan, pero hindi ko nirenew ng katulad nung dating kalaki. Kung nirenew ko sa kung ano lang ang kailangan ko. And bago ko in-spread yung niloan ko recently sa mga pangangailangan, minake sure ko na nasa timing. So I able to pay the person who will fix my titles, mga properties na na-acquire namin, and then I able to down a payment to my lawyer, and I able to fully paid Ate Geraldine, and I able to pay pa some obligations na maliliit lang, and I able to input some portion for the store. And good thing na medyo gumaganda-ganda ngayon yung flow, and I'll make sure na hindi ako kumuha ng malaking obligations. Yung tama lang, yung sapat lang para sa pangangailangan. At dahil wala naman na akong ibang obligation or responsibility kundi yung kamilang pamilya ang gastos, so unti-unti nakakaraos ako, unti-unti na pagtatagumpayan ko, kaya magaang ngayon sa akin. And those times na nag-iisip ako noon, naalala ko to share to you guys, naalala ko noon ang daming humihingi sa akin ng advices. Mommy Park ganito, Mommy Park ganyan. Why I able to give them an advices? Because I have an empathy. Kasi what they've been through or what they're going through is also what I'm going through. Ika nga practice what you preach. Parang gano'n, diba? Hindi ko naman sinasabing kailangan ma-experience mo muna yung mga nangyayari na problema ng ibang tao para lang masabi mong makakapag-advise ka sa kanila. It's just that yung nangyari kasi sa akin, hindi naman yun
isang kahambugan, hindi naman iyon isa iyon na pagpapakitang tao or whatsoever. Iyon ay ginawa ko kasi, o nangyari sa akin, pinagdesisyonan ko dahil sa pagmamahal ko sa magulang ko. Dahil sa pagmamahal ko sa mga kapatid ko na hindi sila maistorbo. Dahil handito ako. Andito ang mommy part. Andito ang kapatid nila para sa magulang namin. Hindi nila masabi na ako yung tingin nila nakakaangat sa lahat. So, dapat ako yung mag-take ng responsibility. I did my part and I did my best. So, those times, alam nyo yung mga natutunan ko. Kung wala siguro akong katulad ni Daddy Park na napaka maawain na tao, siguro baka nga nag-end up akong maging baliw. Siguro kung wala yung mga words, mga off-lip sa akin ng best friend ko, ni Ate J, ng butika, siguro nga baka I end up losing everything. Siguro kung hindi strong yung faith ko kay Lord, baka nga wala ng mommy part. Kasi yun yung lagi ko sinasabi sa inyo, that once you are aware, sa tingin nyo na baka yung stress nyo, yung depression nyo, once na you are aware and it's getting worse, it should be the calling, it should be the warning na dapat bumalik na tayo, no, sa tamang pag-iisip, sa tamang pamumuhay. Alam nyo, sobra akong nagpapasalamat kasi hindi nawala yung faith ko kay Lord. At hindi ko siya tinanong kung bakit nangyayari sa akin to. Kasi alam ko naman kung bakit nangyayari. Bagkos ang hiniling ko sa Kanya, gabayan niya ako. Huwag niya akong pababayaan. Huwag niya akong hayaan na masira dahil may mga anak pa ako. Lagi yun yung nakaano sa akin na kailangan malakas ako para sa mga anak ko. Kaya ang ginawa ko nung mga panahon na yun, na sobra akong hirap, hindi ko na alam yung gagawin ko. Nag-music ako, kumakanta ako, nagsipag-sipag ako, nag-focus ako dito, nagpapakadisiplina ako. And lagi kong sinasabi or lagi kong ginagawa, I always go back to where I started and when I started, or kami ng Daddy Park. Simula lang sa munting pangarap. Nabisi pala ako sa pag-iintindi ng mga problema ko. Nabisi pala ako sa stress. Nabisi ako sa mga walang kwentang bagay. Pero hindi ko pala alam, no? Ika nga ng best friend ko, di natin alam. Binigay naman ni Lord lahat ng gusto natin. Binigyan ako ng negosyo, binigyan ako ng asawang mabait, binigyan ako ng anak na matatalino at mababait, binigyan ako ng hanap buhay na hindi ko higit pa sa inaakala ko. Nakalimutan ko maging grateful. Alam mo yon, na kahit ang taas ng faith ko kay God, nakafocus lang ako sa problema ko dahil may mga bayarin ako. Pero nakalimutan kong maging grateful. Nakalimutan ko kung saan ako nagsimula. Nakalimutan ko kung saan kami nagsimula ni Daddy. Kung gaano namin kamahal yung isa't isa. Kung gaano araw-araw sinasabihan niya ako ng "You are so beautiful, honey." Pumayat, sumeksi, gumanda, mag-blooming, malosyak. Mahal na mahal pa rin ako. Hindi ko nakikita yun ng mga panahong may problema. Lagi akong galit, lagi kong iniisip na parang hindi ko na kayang mag-isa. Parang, Daddy, kailan mo ba ako tutulungan? Hindi ko na kaya, ganyan.
So, nireminis ko lahat kung paano ako nagsimula. Kung paano yung relationship namin ni Daddy nag-start. Kung paano kami nangarap. Yung humble beginning naming dalawa. Kung ano yung naging impact, yung nakita niya ang paglaki ng mga anak ko dahil lumaki ang mga anak ko sa kanya bilang kinikilala siyang ama. Paano niya ako tinulungan noong mga panahon na kahit hindi ako nagsasalita, siya na yung nagkukusa. And I know, kung meron naman si Daddy, hindi siya talaga madamon. Super generous niya talaga sa akin. So, nireminis ko lahat. Nireminis ko yung buhay ko as a solo parent. Nireminis ko kung paano ko inilaban yung makatapos ako ng pag-aaral. Kung paano ko pinilit buhay ng mga anak ko. Nireminis ko lahat yung mga munting bagay na dating wala ako na meron ako ngayon. Kung paano nagkaroon kami ng property. Kung ano yung mga pinagdaanan namin pagsubok para lang magkaroon ng sariling amin, na masasabing amin. Nireminis ko yung kung paano ko nagkaroon ng sarili kong motor, ng mga bagay na gusto ko. Nireminis ko lahat yun sa mga panahon na sleepless nights. Winork out ko yung faith ko. And I'm so happy that I end up so grateful. Na wala palang pangarap akong hindi tinupad ni Lord. Nabulag ako ng mga problema. Na wala pala na I should be thankful. Na wala na kaming sakit. Walang nakaratay sa ospital. Walang disabled. Wala lang akong pera. Pero ang iyaman ko sa mga anak ko, kay Daddy Park, sa mga customers ko, sa mga customers na meron o wala akong items. Araw-araw pa rin dumadaan at nagtatanong. That's when I started to go back on my feet. Stronger than before. And yung faith ko is stronger than before. Kasi maaaring yung mga pinagdaanan ko hindi kayanin ng iba na babae. And I'm so proud to share to you guys na sa panahon ng kadiliman ng buhay natin, and we think that we don't have someone to turn on, not even one to tap on our shoulder para maka-vent out tayo. There is always God that listens. Ang kailangan mo lang, marunong kang tumingin ng mga bagay na ipinagkakaloob niya sa atin. Kaya alam nyo, grabe talaga. Imagine niyo kasi, ako talaga yung nagdadala ng pamilya simula nung si Daddy Park nyo, wala na siya talagang trabaho. He got her pension, pero the first year he got his pension, but the first year of his pension can able to cover up his expenses sa kanyang visa at sa kanyang maintenance na gamot. The following year, actually it's just recent, somehow tumaas yung pension niya. So before, ang nagagawa niya lang para sa akin talaga is kapag may pension siya, pag may sobra siya sa naging pension niya, pinamimili niya ng mga paninda. Nahihiya ako sa kanya before talaga kasi imaginein mo, lagay siya ng lagay ng paninda pero patuloy pa rin laging kulang kasi nga nababayad lang din sa utang, and hindi siya nawala ng faith sa akin. Yung kung gaano hindi ako nawawala ng faith sa Panginoon na hindi niya ako pababayaan, ganun din si Daddy Park, hindi siya nawala ng faith sa akin na I can do it, I can survive.
So, nasabi ko talaga na naging breadwinner talaga ako ng pamilya. Yung store bread and butter, then ako talaga naging breadwinner talaga. And I'm so happy na na-overcome ko siya. So, yun lang yung ating part 3. Imagine niyo, no, sa kabila ng pag nagbablog ako sa inyo, at the back of the camera pa, dami ko palang pinagdadaanan. Hindi sa pagiging plastic yun. May mga bagay kasi na hindi ko pa dapat i-share. Hindi ko alam kung i-share ko ba. Hindi ko alam kung baka i-judge nyo ko, baka i-ano nyo ko, ganyan. But I'm so thankful that I overcome all those struggles, those problems. Napasalamat din ako sa lahat ng mga ahente ko na napakabait. Napakaswerte ko sa mga ahente ko. Dati hindi ko nakikita kasi yung saan ba ako swerte, saan ba ako blessed. Kasi lang nakafocus ako dun sa obligations ko. Sometimes we need our own space and our own time para magmuni-muni. Magkaroon tayo ng reflections, magkaroon tayo ng pagbabalik tanaw, when and where we started, how our humble beginning makes us still humble, no? So kaya nagpapasalamat ko lang that God keep me grounded. And yung pagiging strict ako, talagang taglay ko na siya. Mahirap man ako o mapera man ako, stricta talaga, hindi na maaalis talaga yon. Ewan ko. But I think that is one of my powerful character, personality, because that is my defense from people that planning to do bad things to me. Kaya ibinigay sa akin ng Diyos yung character na to, yung personality na to, kasi marami akong pagsubok na pagdadaanan. It tests my relationship. It tests my faith. And I'm so proud and happy to say na yung faith ko sa Diyos hindi talaga mawawala. At yung pagmamahal ko sa pamilya ko, sa magulang ko, hindi yun mawawala. Now, I have sweetest relationship with my mom. Even nag-uusap kami sa text. Paminsan-minsan pumupunta siya dito. Kasi growing up, my mom not used to say I love you, anak. She is also like a busy woman, a busy businesswoman like me. She never even tell me, kapit lang anak, ka mawawala ng pag-asa, may Diyos tayo. Literal that words. I never heard that from her. Pero ngayon, naririnig ko na sa kanya yon. And as a daughter, I'm so happy kasi we end up like that. And I'm so happy that also happened this year that me and my sister reconcile. Siya yung unang bumati sa akin. Actually, binati ko lang siya kasi I want to see Princess nung one time na dumalaw ako kay mother sa kapatid ko, kay Marvin. Kasi magkalapit lang sila eh. Ilang bahay lang yung nila. And then sabi ko, dadaan ako kay Princess, dadalawin ko. And then, nakita ko siya sa tindahan. And then I said, yung tindahan niya na yun,
nagtindahan ako doon, no? Until si Lola Park nyo, until siyang mismo may-ari ng bahay ni ate ko. Sabi ko sa kanya, pwede ko bang makita si Princess? Ganun yung pagkasalita. Sabi niya, ay sige, pasok ka sis. Ganyan siya. Then bumaba ako, hanapin ko lang si Princess, naglaro yata. Ganyan siya. Pasok ka, pasok ka. And then iyakap niya ako at inano niya ako. Sabi niya, ginagawa ko to. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa iyo, sis. Ginagawa ko to kasi matanda na ako para maging hindi pa okay. Ginagawa ko to para kay Princess kasi isa sa pangarap ni Princess yung makita niya na okay tayong dalawa. Kasi mahal na mahal ka ni Princess. Nakita ko talagang mahal na mahal ka ni Princess. Tinatanong niya ako palagi, Mama, bakit hindi kayo okay ni Mami? Ni Tita Mami, bakit? Sobrang nagpapasalamat. Kasi mahal na mahal ko talaga yung pamangkin ko na yun. Kaya, ang daming bagay na binigay sa akin si Lord na hindi matutumbasan ng pera. Kaya ano pa bang problema yung hindi ko kakayanin sa buhay negosyo, sa buhay namin, sa breadwinner. So, yun lang. So, kaya ngayon, naghahanap ako ng mga paraan din para madagdagan ng source of income. Tulad ng halimbawa, yung pag-share ko sa inyo nga ng mga links ko kasi nakakakuha ko somehow ng commissions para mag-gain ng revenue. Malaking bagay din na makatulong sa akin. Pambayad man lang ng internet, ganyan. Bye! Ay, naku, hindi ko maiwasan. Alam nyo kung aling taray ko, siya ding emotional ako. Pero kahit kailan, hindi ako nagmakahawa sa inyo na ano, no? Yung mag-ano kayo dyan sa aking ano, ganyan. Kaya nga lagi sinasabi, kung gusto nyo magpa-member, kung gusto nyo mag-usa na mag-thanks button, kung gusto nyo, kung sana pwede kayong mag-check out ng mga sinishare kong link, maraming salamat. Malaking bagay kasi siya. And, ayun lang. Gusto ko malaman nyo na naiintindihan ko kayong lahat ng mga subscriber ko na nakararanas ng problema. Pamilya man yan, kaibigan, utang, asawa, naiintindihan ko kayo. Kasi nararanasan din ng Mami Part. Naranasan din ng Mami Part. To God be the glory. This is Mami Part and nagsasabing, tindera is my proud career. I think. Bye!